afternoon, good evening, welcome back sa ating channel, Let's Swap. So ngayon, nagre-recycle tayo ng mga medium. Naumpisahan ko na at naisipan kung bakit hindi natin gawing video to. No? Alam niyo rin kung paano mag-recycle. So, sa madaling salita, ito, yung mga lumang medium na galing dun sa mga pinikula and sarasinya, ginagamit natin ulit. Pasensya na kung marumi at paligid, pati aking daliri. Dahil yun, ilang araw na nagpurot pa rito, babike, no? Puntansi lang kasi ito, diretso sa garden. Kailangan ko na talaga magupit lang ito. Balik tayo sa pagre-recycle. So, nakawala kasi yung dalawang aso. Kaya inahabol ko muna. Karta na may pusa sa baba. Pinoprotekta niya yung dalawang maliit yung pusa. Puting. Sayang to. Ganda pa yung moss niya. Nung isang araw pala, habang nagre-repat ako ng mga pinikula, may nakita akong surprise na may napahalong sipaloto sa ilalim ng dahon ng malaking pinikula. Hindi ko alam parang hindi siya typical kasi nakapag-alaga na ako dati ng Sek Giant. Tapos, yun nga. Parang ganun yung ano niya, texture niya. Kung hindi man similar na mga malalaking cephalotus pag lumaki. Siyempre, typical na natin yan. Walang label unless maalala no. Binila natin. Isa yun sa mga good news. May bad news din kung may good news. Bad news, hindi natuloy yung pagbibigay niya sa akin ng Helianthera. Ayaw nang ibalik or ibigay nung pinaalagaan niya yung Helianthera siguro. Tapos dalawa na lang yung napunta sa aking seedlings dahil yung isang seedlings daw hindi Edwardiana. Kasi tatlo dapat yun pero okay na lang. Ngayon talaga buhay. Hindi na naman tayo logi doon. Kaya lang pag-usapan na kasi. Tapos last minute mababago. Pero okay lang. Ganun talaga. Sabihin mo siya, di tayong demanding. Pero sa akin lang. Kasama kasi sa deal. Pero okay lang yun. Baka sobrang busy na niya ako. May nangyaring hindi pabor sa kanya. Kaya hindi niya maasikaso. Kaya ayos lang. So pa tayo. Pakita ko na rin sa inyo yung cephalotus na napasa. Alam ko kung alam niyang may cephalotus nun Parang hindi kasi nasa pasuna ng pinikula. Tapos ako hindi ko rin napansin until niripat ko. Pagkaripat, tumaob yung pinikula. At ayun, nakita ko na yan. Mas ilalim pa yan nung una. So, hindi siya nakaka-receive ng enough sunlight. Kaya, leggy. Pero ngayon, ayan medyo biglang laki yung mga picture. Samantalang ilang araw lang. Hindi ko na inalis sa pinikula kung saan siya nakakabit. Kaya, good luck sa'yo. Medyo matubig dito sa pinaglagyan ko. At yung cephalotus ganun din. Hopefully maka-recover. And so habang nandito tayo, tingnan na rin natin itong mga natitirang Helianthera natin. Marami-rami pa yan. Pero ito, hindi ko talaga ito kakalasin. Ito yung magiging mother plant na yan. Kaya hindi ko na pinost. Kasi multiple growth points na yan. Siguradong more than one plant na yan bawat halaman.
Tapos dito naman, sorry sinisipon tayo. Ayan, may mga growth na yung, ayan, may mga growth na yung iba. May mga new growth na. At meron ding medyo tumamlay. Itong nandito ba, camera ko kasi. Ayan, nandyan banda. Pero, hopefully, unti-unti makarecover. Ito medyo kabado rin ako dito dun sa isa, yung kaliwang side na maliit. Kasi may brown siya sa ilalim. Medyo hindi maganda yung ganong pangita pagka sa mga Helianthera. So, tubig pala sa likod. So, dito ko po, habang nilaripat ko dito ko nakita yung cephalotus. Actually dyan, kaya may butas dyan. Diyan ko kinuha. So, inaano ko muna, pinapa-establish ko muna bago ko ilipat. At iripat ko na rin pala itong mga dami, di ba? Ang dami ng egg-spider. May mga in-identify na rin ako dyan magiging mother plant natin na hindi natin pwedeng i-out. Kung may gustong bumili, sabihan nyo lang ako. Pero syempre, iba yung presyo nun. So, eto. Isa, dalawa, tatlo, and 4, 5. Pero nasaan yan 7 yan sila lahat. Ayan, kasi sobrang haba nung rhizome pag nakita nyo ilalim. Ayan, tapos ayan, ito yung mga pala gagamitin natin pang recycle na. Isasama na natin yan. So lalagyan rin natin ng lava rock para sa paparating na mahilig sa bato. Sarang sama po yung gano'n. Kasi nakatira siya sa cliff, sa mga batuhan. Kaya igayahin natin yung kanyang natural kung saan siya saan sila nakikita sa wild. Speaking ng wild, maybe ito biglang tumubong mushroom dito. May mushroom yan, Ayan, so update ko na rin kayo kasi hindi tayo nakapag-update masyado na ito. So ito na yung mga seed pods. Malapit na rin yung mag-brown, nag-unti-unti nang mag-mature yan. So soon magiging brown na yan at pwede nang i-harvest pag nagka-crack na. So ang gagawin natin dito, kailangan talaga magbukas siya bago natin itanim. Huwag nating pilitin tulad ng mga iba na pinipilit i-harvest kahit hindi pa. So tingin ko kaya yung iba pinipilit i-harvest yun. Aring sa dami or sa pwesto ng halaman nila. Siguro sa experience nila, pero sa experience ko, ang ganda ng success rate ng pagkatinanim mo yung mga freshly harvested na naturally na nahinog yung seed pods sa kanilang tangkay, di ba? Parang common sense na lang yun, pero usually hindi ginagawa ng iba. Ewan ko lang. So tarin na natin itong mga to. Sama na natin itong mga medium na to. At itong mga halaman na to ay ilagay na rin natin dun sa Helianthera. Hindi ko kasi alam baka may value yung ibang mga halaman na pinadala niya. Tulad na itong mga to. Okay, sa imekos-mekos ko, pakinabangan na natin. Iyan na natin to. May nakita rin ako mga dito pingikula. So lagay natin dito. Pagka-establish ang roots, hindi basta-basta natutunaw yung mga sandy na medium. So yan, tumubo din. Malay yung magamit natin. Nag-iisip rin ako gumawa na polydarium ba tawag doon? Talaga namang daming posibilidad ang pwede mong gawin sa paghahalaman. So kaya nalagay ito. Medyo dito natin sa gitna. Dito may sinama pala siya. Hindi ko alam kung may value to or ito.
May value naman lahat ng plant, diba? Kahit na yung mga damo-damo. So, buhayin lang natin. At makakaya natin. Tapos, itong mga to, lagyan na lang natin dyan. Soon, ire-repat na rin kasi natin itong mga to. Ito, hindi ko sinama sa Moranensis kasi iba yung itsura niya eh. Mas kamukha siya nung Cyclosecta. Kaya lang, hindi ko pa nakikita yung pagka may lumabas na pagka Moranensis o Cyclosecta, tsaka ko ililipat kaysa maghalo-halo. Ano na rin natin to pagka galing sa labas kasi kahit na mukhang bago, parang ako gusto kong hugasan talaga. Marami pa palang pwedeng recycle. Sana wag matapon. Isang kamay lang to. Wait lang. Hindi ko nire-record Wait lang. Meron pa dito. Dami ko pinamimigay ngayon ng mga Sanjus kasi dami kumbaga yung previous na lang pagka hindi ko na alam yung ID, hindi ako sigurado sa ID, pinang-previous ko na lang. Maliban na lang doon sa Cepelotus na pinag-usapan na. So ayan, meron pa dito. Hindi ko tinitigan, hindi ko makikita. Parang yung Cepelotus kahapon. Yan. Minsan nangyari na rin yun. Nakakita ako ng Venus flytrap dun sa tubig na pandilig ko. Samantalang ilang araw na ako nakapag-repot na. Puti buhay pa yung Venus flytrap. Natin to. Tataas ng minerals ng mga to kaya kailangan hugasan talaga. Ayan. So iano ko muna lahat, i-unpat ko muna lahat ng mga medium tapos hugasan natin mamaya. Nag-umpisa na ako nilipat sa sako para masala. Kasi hugasan pa natin to hanggat bumaba yung TDS meter. Actually, ang unang step, papalinawin mo muna. Pag malinaw na, pwede mo na measure yung reading niya. Sir, paano lilinaw yan eh? Tignan nyo yung kulay. Basta lilinaw yan. Carbonized rice, nga napapalinaw natin eh. Ito po. So, tapusin ko lang to ha. Tapos ngayon, babanlawan natin. Gamit rainwater. Kasi rainwater lang yung accessible dito sa taas. At mukhang uulan naman sa mga susunod na araw. Pero kayo pwede nyo gawin kung anong merong tubig meron dyan na mura, like tubig balon, palinawin nyo muna. Tapos banlawan nyo naman ng tubig gripo. Marami rin kayo, ihuli nyo na tong rainwater or distilled. Kasi diba mas mahirap makahanap ng mga tubig at iba mahal. So ganun. Para mas makatipid kayo sa paghuhugas ng medium. Tingnan natin kung bumaba na ba yung minerals ng tubig. So itong rainwater natin ay nasa 11 lang. So tignan naman natin kung nasa sako kung saan nandun yung mga medium natin na mataas. So from 200 plus naging 52 na.
So dyan pa lang pwede mo nang gamitin yan as medium sa Nepenthes 52, no? So pero medyo special yung paparating, kaya ugasan pa natin. Ito yung ginagawa ko dati na tamad. Tinatamad ko, no? Ano, alug-alugin mo lang ito sa side to side. So ayan, hindi ko lang isasama ko pa yung video na yan. Ang likot po siya. Isang kamay lang kasi gamit natin. Tingnan natin kung bumaba pa or hindi na. 50 is okay na yun eh. 52. So ngayon, ano ng measurement niya? 32 na lang. Ginugasan mo pa yan, kaya mo pababain yan hanggang 15. Kung isa pang banlaw. Sige, gawin na natin. Andito na tayo. Gagawin ko, bubuhusan ko na lang ng tubig galing dito hanggat maubos. Naubos na natin yung tubig. Tingnan natin kung anong naging resulta ng huling banlaw. So from 32 ba yung kanina? Ngayon ay 27. So okay na yan. Nisip ko na lang na ibababad ko muna sa tubig. Kasi para kung may mga peste na pwedeng mamatay, malunod. So pwede kong gawin yan dito mamaya. Bago ko bumaba. Total yung plans baka next week pa dumating yan. Malayo ang panggagalingan. O baka mas matagalan pa. So at least nalaman nyo na ngayon kung paano maghugas ng medium. Itong ginawa ko, mas maganda to sa mga Nepenthes. Pag sa Venus flytrap, pakuluan nyo na lang, mas maganda pa. Kasi kahit na mababa ng minerals niyan, minsan may mga peste or mataas pa rin yung minerals yan after some time kasi mga puro bato yun eh. No, so mas maganda pag ipakukuluan nyo para mas stable na pinakukuluan. So yun lang muna at pagka dumating yung plants, ipapakita ko na lang sa inyo kung saan natin lalagay at paano natin ire-repat. Kasi alam nyo, nasa baba, di ba, may mga kalaban tayong mga daga dyan na maaaring maka-istorbo sa pag-alaga natin. So ilang, God bless and bye bye. So ayan, huling hamugas. Tingnan natin kung gaano nakababa. Ayan, 15 na lang. Achieve na natin yung ating kanina, parang prediction, no? 15, very good na yan sa sa as medium. So ngayon nag-iisip naman ako kung ano yung pwede pa nating ihalo dito, kasi kung ito lang pagka natuyo to, maaaring tumigas. So hindi siya magiging irritated masyado. Although marami na ng perlite to, tsaka labarak, tsaka kanuma, kadama. Mas maganda siguro kung lalagyan natin to ng styro. Yan, tama po yung narinig niya, styro, kasi yung styro ay hindi umiinit, bukod doon bulky. So hindi rin naman masama sa halaman to. So yan, tingnan na natin dyan yung styro. Dagdagan pa natin yan kasi kulang pa yan. May styro dito na nasira. Saan na kayo nakalagay yan? Wait lang, hanapin ko lang. So ayan, niligyan natin ng styro box. Ito yung mga hindi na magamit kasi yan, nasira na talaga. Ito naman, yan, sira na rin. At hindi naman to hindi to biodegradable. So yung ating medium ngayon recycled dyan. So naisip ko, bakit hindi natin lagyan na lang nito, no? So pero marami sa community natin or kahit sa ibang mga nagtatanim, no, na hindi payag sa paggamit ng
styrobox as growing medium kasi daw tumagal, ito daw yung nagkukos ng waterlog, no? Pero para sa akin, gusto ko rin itry kasi hindi lang naman ako ang unang gumamit na ito. At yung ibang mga kakilala natin sa pag-alaga ng nepenthes gumagamit na ito. No, ang hindi lang pwedeng gamitin na styrobox as medium, styrofoam as medium ay yung mga parang ano ba yun? Peanut ba yung tawag nila doon? Mga bilog-bilog na malalambot, no? So yung parang bubble wrap yung texture. So hindi yun yung ginagamit natin kundi ito. No? So ito para magkaroon ng aeration. Kasi kung purong medium yung gagamitin natin, pag tumagal tumitigas kasi. Lalo na pag ganito kalalaki. So kaya kailangan natin ng mga ganyan parang peeler para mas less na lang yung kailangan nating medium. Bukod doon mas aerated. Alam nyo ba, itong styrobox ginagamit namin to dati. Kaya medyo kampante akong gamitin kahit marami negative sa internet about sa styrofoam as soil conditioner. Kasi ginagamit namin to, patungan to namin dati sa dyan sa bubungan. Pag sobrang init ang bubong, ang styrobox kahit konti, hindi yan nainit. Tapos sa hydroponics, yan rin ginagamit namin dahil nga, ayun, sa properties na yun, hindi siya nainit. So, dahil carnivorous plant naman ang ginagamit, ang tinatanim natin, okay lang na ito yung gamitin ko. Kasi walang nutrients to at hindi rin nagde-degrade. So, kita nyo naman ito, tanda na nito. Matanda pa sa akin to, pero ngayon buo pa rin. No? Kung hindi lang natanggal yan, no? Styrofoam pa rin yan. Konting linis yan, mamumuti uli yan. Ganun ka naman tawag ng tibay yung mga styrobox. So hindi siya natural occurring siyempre, tsaka hindi rin siya maganda sa environment pag sinunog mo siya, kaya gagamitin lang natin as medium. So ito iniisip ko, dadagdagan ko pa kasi kunti na lang naman. So ginagawa ko dyan, pinagpipira-piras ako, tsaka ko, ayan, ito kalalaki. Ayan, pwede pang hatiin nga ito, masyado pang malaki itong isa. Mga ganyan kalalaki pagka kayo nag-aate. Ayan, so ang ginagamit namin ito sa nepenthes, hindi sa Venus flytrap. Pero siguro, ito pwede rin ito sa Venus flytrap kung talagang walang medium. Pero ang dami naman nating medium sa Venus flytrap. Kaya sa nepenthes natin ito gagamitin. So alam nyo ba yung malaki kong trongkata doon dati? Ang medium noon ay may kahalo ring styrobox. Kaya kampante ako na gamitin kasi nagamit ko na dati. At wala namang naging masama kundi lumaki pa nga eh. Kasi aerated yung medium. So ayan, magpuputol pa ako ng konting styrobox. At pag sa tingin ko ay pwede nang ihalo tong medium na to. So ihalo na natin. So ayan, naparami yata lagay natin na styro. Pero ayan, tayo naman gagamit natin, hindi naman iba eh. Tsaka experiment na rin natin kung old ba ito. So kaya ako naisip rin ito kasi para magkaroon ng peeler at power aeration. Inisip ko nga yung mga cuttings ng grapes na hindi tumubo dahil patay na yung mga yun. Ilalagay ko, kaya lang pag nabulok, magbibigay ng nutrients, no? Sa mga nepenthes, okay lang yun. Pero sa ibang carnivorous plant, hindi. Okay, para itong pang experiment natin na to, sa nepenthes muna. So, ihalo na natin yung mga recycled na medium. So, hindi nyo napanood yung unang video, halo-halo na to. May aqua soil, kanuma, akadama, black and red na lava rock, peat moss, coco peat, diba? Mekos talaga, literal, diba? Tapos pa ba? Basta, nandun na lahat. So mga recycled naman to. Kaya tingin ko ubra. Kasi kung ganito ka lang kalaki,
yung paglalagyan ko, paano kung mahaba yung dumating na cuttings. Mas maganda na yung malalim-lalim para may reserva tayo. So hindi naman ma-waterlog yan, nasabi dun sa information sa internet kasi tingnan nyo naman, puro butas yan. At itong pansalo natin, net lang to. So ito na yung ating medium, no, para dun sa paparating na mga nepenthes, no, na yung ilalim niyan ay styrofoam tulad ng ganyan. So dun sa malaki na lang natira, nilagay na natin dito. So saktong-sakto lang rin na pag tinaniman natin ito ng halaman. Ayan. So ang gagawin natin pagka dumating yon, ilang piraso rin yun, pagsamahin na lang natin dito sa isang lalagyan. So ang goal ko ay magkaroon ako ng kung hindi man basals, at least cuttings para maparami natin yan, no? So at makapag-out rin tayo ng paisa-isa. Ayan. So paparawan ko muna para makita ko rin kung maulanan anong itsura na ito. At kung kailangan ko ba siyang ilipat sa mas matibay na lalagyan kasi medyo mahina-hina itong pinaglagyan natin no? So bigat pa naman yung medium. So anyway, no, mababa na ako. Pupunta pa tayong silang ngayon. Wala daw silang lecturer about sa health. Kataon naman na namimiss ko ng dumaldal uli. Punta muna natin. So yung mga malapit dyan sa pulong bunga sa silang. Kita-kita tayo doon. So ayun lang muna. God bless sa inyo. Bye bye.